Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Manti-manti kayong mukha kasi katatapos ko lang maglinis tsaka naglagay ng moisturizer. Anyway, so nakita nyo yung post ko tungkol kay Stella Marie Ibanez na paulit-ulit na kasi ito na nagko-comment na talagang below the belt. So, para bang ang mission niya sa buhay ay talagang siraan si Sir Paul. Kaya, okay, so sabi ko, nagpapapansin ba to? Sabi ko, kasi talagang matindi yung hindi siya troll, no? Kung troll siya, hindi ko siya papansinin. Pero dahil hindi siya troll, meron siyang account talaga eh. So, pinuntahan ko yung channel niya, Facebook niya, and all that. So, itong Stella Marie Ibanez na to, talagang meron siya talagang hatred. Hindi lang yung ayaw niya hindi lang yung ayaw niya si Sir Paul, yung talagang yung matindi yung galit niya. Kasi pag ayaw mo sa isang tao, huwag mong panoorin, di ba? As simple as that. Yung ayaw mo sa isang vlogger or ayaw mo sa isang content creator, ang gagawin mo is move on, watch somebody else. And let's say, for example, gusto mo siya ng una and then suddenly ayaw mo na, or may mga nakita ka na ayaw mo, which is, that is understandable, is hindi mo na siya papanoorin. That is the normal reaction na kapag ang ayaw mo sa isang dati mong pinapanood. But itong si Stella Marie na to is talagang ang tindi talaga, yung grabe. Ilang beses ko nang nababasa yung mga negative comments niya sa mga reaction videos ko. Hindi ko lang talaga siya pinapansin. But this time, tungkol sa yung episode ko is hindi daw bagay si Sir Paul at Chris na yung episode na yon na nag-reaction ako. At nag-comment siya, talagang hindi sila bagay. Si babae, mala lalaki, while si PB mala babae. Ha ha ha. Matanda, kumakain sa bata, sabi ng mga kasamahan namin dito. Apparently, she's from Doha, Qatar. Si PB lang naman ang very obvious na gusto niya si babae at syempre didigahan ni babae kung magkaganon, pero sakaling magkatotoo, ewan ko lang kung magtatagal ba. Kasi si Chris na laki sa hirap, buhay mahirap, iba ang kilos ng mga Bisaya kumpara sa mga Tagalog. Karamihan nga sinasabi ng iba, masagwa, masama ugali ng mga Tagalog, iba kawalang kaligayahan si babae, laging si mala babae PB ang masusunod kasi ganun siya kamitikuloso, oy sobrang maarte, samantalang si babae, so kailangan si mala babae PB ang magdadala lagi sa kanya kasi sobrang tanda pagitan ng dalawa. More than 20 years, tama, pero ito lang ang OPV ko. Kinuha niya si Chris na kasi may plan siya yung tinatawag na gamit. Opo, aminin man natin o hindi, simula dumating si Peking Koreana sa PB, ay nag-viral sila lagi. So, yan ang dahilan at sana lang maintindihan niya ni Chris na ginagamit lang siya. Gamitan ba? Sabi nga ng mga kasamahan namin dito, kahit kailan si PB hindi tumutulong pinansyal kasi may mga sponsor siya, tama? Siya lang ang nagpapaabot ng mga tulong sa mga tao at siya lang naman ang nagkapera. Nagkapera dahil sa ating mga viewers na addictus, vindictus din, ha ha ha, sa pinapanonood. Pero ako, simula ng ganyan na yung palabas ng Pugong Bihero, sa panonood ng mga videos nila, naglaylo muna kami. Ma'am Nora Nurse, nakakaumay kasi, pasensya na po. Okay. So, itong si Stella Marie na to, humingi ng apology sa akin. Pasensya na po. Pero lagi niya daw pinapanood si Sir Paul hanggang dumating si Peking Koreana o si Chris na,
Pero the way kung laitin niya si Sir Paul na mala babae, at the way na sinabi niya na ang pera na ginagamit ni Sir Paul is bigay ng mga sponsors, at ang isa pa dito na nakita ko na point is that ginagamit lang niya si Krishna. Okay. Again, like I said, ayoko tong patulan, pero kasi para yung mga iba na basta na lang nagbabasa ng mga comment na hindi naman talaga nanonood ng mga videos ni Sir Paul. Kasi marami akong mga nakita na basta-basta sila nagko-comment dahil binabasa lang nila yung comment ng iba. Pero sa actually naman, hindi naman talaga nila pinapanood kung ano yung video talaga. So for the sake ng mga nagbabasa lang ng comment at hindi naman talaga pinapanood ang mga videos ni Pugong Biyahero, unang-una, hindi ko pinapaliwanagan si Stella dito kasi obviously si Stella Marie meron na siyang nabuong opinyon at hindi mo na yun pwedeng palitan. So, hindi ko rin ito pinagtatanggol si Pugong Biyahero kasi hindi niya kinakailangan ang sino man na magtanggol sa kanya. Si Sir Paul, hindi niya pinapansin ang mga nagbabash, at more na isa ako sa mga nakikipag discussion sa mga bashers, o kinokorek ko ang mga bashers, at hindi si Sir Paul ang gumagawa nun. So, hindi ako inutusan ni Sir Paul para i-address ang issue na ito. Hindi rin ako, even though meron kaming line of communication ni Sir Paul, never ako na nagsabi sa kanya na, Sir, i-promote mo naman ako. As alam ng karamihan na yung ibang mga kinikita ko sa reaction videos ko is naipapadala yun, naibabalik para sa mga kung sino man ang mga alam ni Sir Paul na nararapat tulungan. So, kaya nga the point here is kahit kailan, kahit even though meron kaming line of communication, never kami ni Sir Paul na, or never siya na nag-ask din sa akin na mag-reaction ako o ipagtanggol siya. Kasi nga hindi nga niya pinagtatanggol ang sarili niya. Hindi niya nga kinokorek ang mga nagbabash, at ako rin hindi rin ako humihingi sa kanya ng, ay Sir Paul, paki-promote naman yung YouTube channel ko or whatever. I never asked that, and he never asked me of that as well. So ginagawa ko ito dahil sa isa ako sa humahanga sa Pugong Biyahero team, mula kay Sir Paul hanggang sa mga kasama niya, gaya ni na Madam Yola, ni na Peter Paul, ni na Ralph, ang pamilya ni Sir Paul sa Laguna, sina Madam Needs, sina Tito Ernst. I really like them, and even I like them sa family, na ilang beses din na paulit-ulit na sinasabi ni Sir Paul na galing din sila sa hirap, no? At nakita mo na kahit na laki na nang inabot ng pinag-improve ng kanyang social standing, meaning to say, yumaman siya, no? Hindi mo makita yung pagbabago ng pag-uugali ni Sir Paul. Now, let's sabihin natin yung isa sa topic ni Stella Marie, na wala naman daw ginagamit na financial si Sir Paul, mga sponsors naman ang nagbibigay sa mga tinutulong niya. In a way, tama sa Stella Marie, kasi yung mga scholars na iba is meron talagang mga sponsors yan. So, tama siya sa point doon, at the same time, mali din siya. Kasi meron ding mga sariling scholar si Sir Paul, at saka bago pa nagkakaroon ng sponsorship ang mga estudyante niya, is siya muna yung tumutulong. Pangalawa,
ito ha, ang daming mga vloggers sa Pilipinas na nagpapayaman sila at hindi nagbabalik sa kanilang mga kapwa. Ang dami. Kaya maraming mga yumaman sa mga TikTok, maraming yumaman sa Facebook, maraming yumaman na YouTube creators, pero bibihira sa kanila ang talagang charity vloggers na totoo, at isa nga doon si Sir Paul, no, ng Pugong Biyero. So, yung iba, talagang nagpapakayaman lang sila. So, hindi naman natin sila pwedeng sisihin because mga tao din naman yung tumatangkilik, pinapanood sila. So, kung para sa kanila is karapatan nila na sarilinin yung pera nila, so be it, pinaghirapan nila yon sa pamamagitan ng paggawa ng videos. Ngayon, si Sir Paul, kahit pa kumikita siya at yumayaman siya, pero mas marami yung may natutulungan siya. Yun ang point doon. Tumutulong siya, yun ang main reason niya na ang vlogging, kahit na ilang beses din niya sinabi na trabaho niya ang pag-vlog, so ibig sabihin, pag trabaho mo, may kita ka dapat. So, that is given. Dapat lang naman na kumita ka rin kasi yun na yung concentration mo yun na yung trabaho mo, yun na yung ginagawa mo. Kumbaga, yun na yung business mo. But, kumpara sa ibang mga content creators, tumutulong siya. No? May mga pinupuntahan sila random, nagbibigay ng tulong. At isa pa, let's say for example, ang ibinibigay niya lang na tulong is galing sa mga sponsors. At least, ibinibigay niya ang tulong na galing sa mga sponsors. Naintindihan niyo yun? Kasi marami dyan ang mga vloggers na marami silang mga natatanggap na pera, pero galing sa mga sponsors, galing sa mga fans nila, pero hindi nila yan itinutulong. Okay? So, that's the difference. That's the difference. At least, hindi niya kinukurakot kung ano yung mga pangtulong talaga ibinibigay niya. Paano natin yun alam? Kasi for example, lahat ng mga perang natatanggap niya, ibinibigay niya, binabalik niya, at sinasabi niya talaga, ito galing ito kay, kagaya yun, si Miss Joyjoy ng Hong Kong, lagi yan na natulong. Sinasabi niya, scholar ka ni Miss Joyjoy, ito yung Miss Joy ng Hong Kong, ito yung padala niya, ito, 5,000 padala ni Nurse Nora. Sinasabi niya, at least, yung mga natatanggap niya na pera, na pantulong talaga is ibinibigay niya. Hindi yung nakukurakot, hindi kagaya ng ibang mga vloggers. So, yun ang isang point natin dito. Pangalawang point natin dito, yung pagsabi niya na manggagamit si Sir Paul. Okay. In a way, kinakailangan niya kasi na i-feature si Krishna para nang sa ganon, si Krishna is lumaki ang kanyang, lumawig ang kanyang channel, para nang sa ganon is magkakaroon na rin siya ng sarili niyang channel. The same thing that happened with, example lang natin, si Peking Bombay. Kasi si Peking Bombay, nirewind ko kasi kung paano siya nakilala at kung, so the same thing din, fini-feature lang siya natin sa mga videos ni Sir Paul. So, sabihin natin na ginamit niya si Peking Bombay, doesn't make sense. It doesn't add kung ano yung sinasabi ni Stella Marie Ibanez, no? Fini-feature niya noon si Peking Bombay, hanggang si Peking Bombay pwede na siyang tumayo sa kanyang sariling paa at nagkaroon na siya ng sarili niyang channel, siya na yung bahala, siya nang nagbi-video and editing and all that, and then natulungan niya din si Stong. So nagkaroon ng yung pagtulong niya na yon, na pagtulong ni Sir Paul na yon, natulungan niya si Peking Bombay, and then Peking Bombay pumunta kay Stong. So ganun talaga ang process. So ngayon, the same thing din nangyayari kay Krishna. Fini-feature si Krishna, kumbaga hina-hype up siya, hina-hype si Krishna, para nang sa ganun is makilala siya at maging independent din siya later on sa kanyang channel. So hindi mo yun pwedeng sabihin na ginagamit
ginagamit niya si Krishna. Actually, no. Dahil kung ganon si Sir Paul na manggagamit, ito sabihin ko, ha? Si Ninita at saka si Nanay Lorna, malaki din ang hatak nila ng viewership. Paano ko alam? Kasi kung i-reaction ko si Ninita, ang daming views. Even before na nagkaganon si Ninita. At ganun din sa mga videos ni Sir Paul na, di ba, binibideo din si Ninita ni Peking Bombay. So, kung talagang manggagamit si Sir Paul, hindi niya dapat binitawan si Ninita at si Nanay Lorna. Pero kasi, Sir Paul may prinsipyo. Tumutulong lang siya. So, the same thing that's happening with Krishna. Tinutulungan niya kung paano mapalaki ang kanyang channel. At yun ang ginagawa. Ang hindi ko lang gusto dito na comment nitong si Stella Marie ay yung tinatawag niya na ganito. Si PB, mala babae, matanda kumakain sa bata. Ayun yung ano doon. Ayun yung really below the belt, no? So, parang may hatred talaga itong si Stella Marie Ibanez. Meron siya talagang galit kay Sir Paul. Hindi ko alam kung bakit na ang tindi ng galit ng Stella Marie na to kay Sir Paul, pero wala tayong magagawa. Again, hindi ako nagpapaliwanag para sa kanya dahil nga gaya ng sabi ko kanina, hindi mo pwedeng paliwanagan ang isang tao na sarado na ang kanyang opinyon, sarado na ang kanyang utak, sarado ang kanyang pag-iisip. Nakabuo na siya ng opinyon at hindi mo na to pwedeng baguhin. So, ganun na lang. Wala tayong magagawa. At kaya nga sabi ko, para lang ito sa mga ibang mga nanonood na nagbabasa na hindi naman talaga nanonood ng video ni Sir Paul, kundi nagbabasa lang ng mga comment. Okay? At isa pa, meron din akong gustong itong si Alicia ito. Isa rin ito sa mga haters ni Sir Paul. Ano talaga doon ang nakapagtataka, yung tao pumupunta sa mga bundok, mapanganib, kahit pa kamo para kumita ng pera sa pamagitan ng pag-YouTube. But the main fact na tumutulong yung tao, no, nagbibigay ng pera, mas napupuntahan pa niya yung mga liblib na lugar kesa sa mga gobyerno na nagbubulsa lang ng pera. Alam natin kung nasaan si Sir Paul. Si Sir Paul nandun siya sa Davao City, sa Davao. No, alam natin kung sino yung mga politika dyan. But you never heard them going to the mountains na hindi mo marinig yung mga politiko na yan na nagpupunta sa mga kabundukan para tulungan ang mga katutubo. Si Sir Paul ang nakakarating sa mga katutubo ng Davao. At napaka-unfair lang talaga na sa sakripisyo ng tao. Kasi ganito yan pwede sa dami na ng subscribers ni Sir Paul at sa kahit hindi na siya pumunta ng bundok, ito ang tanda nyo, kahit hindi na siya pumunta ng bundok, kahit hindi na siya tumulong na gaya ng ginagawa niya ngayon, marami pa ring manunood sa kanya kasi established na si Sir Paul. Pero ginagawa niya pa rin dahil sa kagustuhan niya na makatulong sa mga mahihirap na mga katutubo ng Davao. So, yun ang gusto kong malaman mo, Stella Maria at Alicia, na pwede namang hindi na gawin ni Sir Paul ang pagpunta sa mga bundok. Pwede na niyang gawin na hindi mag-video ng kung saan-saan sa kabundukan.
pwede na siya actually umuwi ng Laguna, sa Kapatagan, kikita pa rin siya. Ganon na ka-establish ang Pugong Biyahero. Pero ginagawa niya pa rin. Kaya, nakakalungkot lang. Nalulungkot lang talaga ako. Hindi ako nagagalit. It's more than galit yung nararamdaman ko ngayon. Yung nakakalungkot na sa ganda ng ginagawa ng isang tao, meron pa rin talaga yung mga yung mga negatibo. Kaya nung nabasa ko tong comment na to, talagang yung napayak ako. Talagang napayak ako. Kaya nakakalungkot. Nakakalungkot talaga.